At ang ating topic ngayon ay habitation of the Holy Spirit. Okay? Sige. Ready na po ba tayong lahat? Amen? So, straighten up. Medyo stretch kayo ng konti. Okay? Be comfortable. Okay. Kung maalala nyo, for the past 3 weeks, ang ating mga teachings ay about Father and Son. Legacy. At last week, diniscuss natin yung dahil sa pagsunod ni Solomon, natapos niya for 7 years yung temple, bilang palatandaan na tinanggap ng Diyos ang kanilang templong ginawa, anong bumaba? Bumaba ang ulap. Hindi ba? Doon sa Holies of Holies at nagliwanag yon. So, nabanggit ko last week that it's not the completion. Di ba nakompleto ni Solomon, napagawa niya, napaayos na for 7 years. Napakaganda ng templo. At katunayan nga, pag kinonvert, nung pinag-aralan ng mga archaeologists, at kinonvert nila sa present day money, yung presyo ng mga ginto na ginawa at inipon, umaabot ng 500 billion. Wala pang makatumbas hanggang ngayon ng mga ganong kalaking proyekto na 500 billion. No? So, ngayon, binanggit ko last time na it is not just the completion. Okay? Gusto ko itong makita nyo sa sarili nyo ito, mga anak, ha? Kung minsan may nakumpleto kayo, pero nung nagawa nyo ang isang bagay, the Holy Spirit is no longer with you. Kaya habitation. Pag sinabing habitation, sa ibang salita, sa ibang version, indwelling. Sa Tagalog, nananahan ang banal na Espiritu sa inyo. Nung nakaranas si Moses ng sobrang dissatisfaction at frustration, sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka rin lang namin kasama, wag na lang. Wag na namin ituloy itong aming journey papuntang Kanaan. Wag na lang. Okay? And ito rin yung mensahe sa atin sa umagang ito. Though we can complete one thing. Okay, student, application. Student, natapos nyo ang SEM, natapos nyo pag-aaral nyo, gumraduate kayo ng maayos, flying colors. Pero nung nag-umpisa ka, believer ka, nasa church ka. Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng sarili mong katwiran, nawawala ka sa church. Makikita niyo yan. Pag kayo ay lumayo sa church, mararamdaman niyo naman, hindi ko kailangan sabihin pa sa inyo palagi. Iba ang nangyayari sa buhay natin pag tinanggal natin sa equation ng buhay natin ang Diyos. At alam nyo ang sinasabi ko. Okay? Kaya mahalaga na malaunawaan natin anong ibig sabihin ng habitation of the Holy Spirit o ang pananahan ng banal na Espiritu. Kasi malalaman nyo, kayo mismo, makukonfirm nyo sa buhay ninyo kung nananahan ba talaga ang banal na Espiritu sa akin. Dati, saan nananahan ang banal na Espiritu? Sa templo. Sa Old Testament, hindi ba? Kaya nga nagpagawa ng tabernacle, nagpagawa ng templo. At doon ko kayo, sabi ng Panginoon, doon ko kayo kakatagpuin. Pero pagdating sa New Testament, hanggang ngayon, sino na ang templo? Sabi sa Biblia, tayo na. Hindi nyo ba alam na ang inyong mga katawan ang templo ng banal na Espiritu? So mga kapatid, sabay-sabay natin sabihin, ako ay templo ng banal na Espiritu. Yan ang katuruan sa New Testament. Hindi na, kaya nga hinayaan ng Panginoong masira ang templo eh. Di ba? Okay. Bakit kaya sa dinami-dami ng tao, mukha ni Jesus Christ hindi na-preserve? Hindi nyo ba naitanong? Bakit yung mukha ni Julius Caesar naiwan sa pera? Napipicture ng tao hanggang ngayon sino si Julius Caesar. Yung mga king noon, na-preserve na sa pera. Bakit kaya ang mukha ni Jesus Christ hindi na-preserve? Bakit kaya ang templo ipinatayo niya pero
binuwag niya rin ang templo. Kahit si King Herod sa pangalawang templo, di ba, yung ginawa ni Solomon. After how many years? Pagdating kay King Herod, nagpatayo siya ulit ng templo. At yung templong yon ay para makuha niya ang loob ng mga Hudyo. Pero giniba pa rin yon ng mga Romano. Bakit kaya? Dahil ayaw ng Panginoon ang images. Ayaw na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, yung kay Jesus Christ, yung sa ating Panginoong Hesus Kristo, hindi talaga. For those, sabi, kung sino ang naniniwala sa Espiritu ay kailangang lumakad sa Espiritu. It is not by sight, but by faith. Ganon din sa templo. Sa templo, maliwanag, ang church ay hindi na yung, ito ay meeting place natin to. Pero ang totoong church ay sino? Tayo na sa New Testament. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ngayon, bilang mga templo ng banal na Espiritu, mga kapatid, individual accountability natin to or individual nating mga responsibilidad. You have to guard your heart that the Holy Spirit is indwelling in you. Na nandiyan ang banal na Espiritu. At sasabihin ko sa inyo kung paano nyo malalaman na ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyong mga puso. Yan ang palatandaan kung talagang una, ikaw ba talaga ay sumunod at ikay tumanggap sa Diyos. O baka akala mo lang tumanggap ka pero hindi ka pa talaga tumatanggap sa Diyos. Kasi may palatandaan. Okay? So now, sabi dito, manifestation or the habitation of the Holy Spirit means God permanently takes up residence inside every believer. So every believer, hindi every church, hindi every building. Amen? Okay? At sabi dito, turning their physical body into a living temple as mentioned in 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19. Okay? Basahin po natin muna yung ating verse, no? Dali lang ha. 1 Corinthians 6:19. Ayan. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, hindi ko na bubuuin, yun na lang pong 19. Sabi po dyan, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, because the Spirit dwells within. Believers are called to honor God with their physical bodies. So ang isa palang hinihingi at inaasahan ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya, hindi yung kung anong hawak mo, kung anong pwede mong ibigay, kung anong material na meron ka. Ang unang-unang kailangan ng Diyos na makita niya ay ibigay mo ang iyong sarili bilang iyong tanda ng pagsisilbi. Ano ibig sabihin? Kanina, anong sabi ko? Completion, not completion, but habitation of the Holy Spirit. Okay. So ngayon naman, it is not your intensity. Magaling nga. Malakas ang dating mo. Ha? Mayaman ka. Presidente ka ng kumpanya. Leader ka sa politicians ka. Okay? May dating ka pag dumating ka sa church. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Pag may dating, wow. Di ba? Pero, ang Panginoon, sabi, it is not your intensity, but your availability. Para magamit ang iyong katawan, para magamit ang iyong pagkatao, kailangan available ka sa church. Now, ito naman yung gusto kong maintindihan nyo para balanse sa isip nyo. Mga kapatid, walang pwedeng pumilit sa atin. Si Eva at Adan nga, hindi napakialaman ng Diyos nung gagawa sila ng mali. Tama? Bakit? Dahil ang gusto ng Panginoon ay makita sa inyong mga puso, sa ating mga puso, na tayo sumusunod ng may kagalakan. Na tayo sumusunod, na tayo ay hindi nagkukuli at walang agam-agam. Amen? So bago tayo magpatuloy, tayo manalangin, yuko tayo sa Panginoon. Father God, kayo po ang nagdala sa amin dito. Kayo po ang papakinggan namin sa oras na ito. Lord, gamitin mo lamang ang iyong lingkod
Ilagay mo ang iyong mga salita sa aking mga labi. Panatilihin mo ako, Panginoon, sa iyong likod, O Lord, ang iyong salita at ikaw mismo ang mabigyan ng kapurihan sa oras na ito. Father God, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Lord, buksan mo po ang aming isipan, ang aming mga puso. Ano man po mga isipin, kabigatan, nagbibigay ng alinlangan sa amin, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, tinatanggalan ko ito ng kapangyarihan sa inyong mga isip at buhay sa oras na ito. Dahil napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Father God, bless your people this morning. In the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Okay? So, dito po, sabi dito, ano ang garantiya na may indwelling ang banal na spirito sa atin? Tama po ba? Yung ano pa, yung next, yung before that, indwelling is guaranteed. Sabi po dito, yun daw pong pananahan ng banal na spirito, kasi I believe lahat tayo gusto nating mapanahanan ng banal na spirito. Amen? Amen. Pero ano bang requirement para manahan sa atin ng banal na spirito? Ang requirement, kailangan ay masigurado mo na ikaw ay ligtas. Indwelling is guaranteed at salvation. Pag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sabi ng Biblia, doon mananahan ang banal na spirito sa iyo. Okay? Yung panahon na ikaw ay talagang sumuko at nagbigay na, Lord, patawarin mo ako, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Kailangan kita. Okay? 1 Corinthians 6:19-20, no? Paul emphasizes, ipinamamanhik ni Pablo sa ating mga puso. Sabi dito, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought, ito yun, mga kapatid, for you were bought at a price, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ano ibig sabihin? Kanino daw po ang ating spirito at ang ating katawan? Yung panghuli, tingnan nyo po ha, God in your body and spirit, which are God's. Ano ibig sabihin nun? Yan ay pag-aari ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang katawan pala natin, sa totoo lang, hindi talaga atin. Katiwala lang tayo ng katawan na to. And I'm telling you, if you accept the Holy Spirit as your guide, your teacher, as mentioned in John 14:26. Di ba? Siguro familiar na kayo dito, palagi ko ito sinasabi. Sa John 14:26, di ba? Ano sabi doon? John 14:26, that I will send you a comforter which is the Holy Ghost. Sa ibang version, the Holy Spirit. And ano sabi? He will teach you all things. Ituturo ng banal na spirito ang lahat ng bagay sa atin. Okay? So, that's the doing of the Holy Spirit sa atin. Now, sabi po dito sa second, yung Ephesians 2:21. Bibigay ko lang po muna yung ano para makita nyo po yung konteksto. Ephesians 2:21-22, sabi, being built, being prepared, being coming. Ano ibig sabihin ng being? Pag nakita nyo po yan, next slide, nak. Ephesians 2:21. Okay. Okay, sa Ephesians 2:21, ang sinasabi dito, being built, bago ka mabuo, you're being prepared. Bakit ka binibuild? Bakit ka pinagpe-prepare? Gusto ko maunawaan niyo yung salitang being. Yung being, it's a state, estado ng iyong pagkatao, na yan yung totoong ikaw. Yan yung inner man mo. Pag sinabing being, di ba? Human being. Okay? Sa Tagalog, sa Tagalog, yan ay, human being ay hindi lang tao. Tao at pagpapaka-tao. Being. So may morality na ine-expect sa pagiging tao. Nakakita na ba kayo ng aso na pagkatapos kumain, naghugas ng pinggan? Hindi. Tao lang ang makikita nyo niyan.
Nakakita ba kayong aso pag lalabas ng bahay nagpapaalam sa amo? Wala. Tao lang ang gagawa niyan. Kasi tao lang ang nakakaintindi ng moral. Okay? Okay, hang on, hang on. Sabi dito, sa Ephesians sa Ephesians 2:21-22, in whom the whole building being fitted together grows into holy temple in the Lord. Mga kapatid, when we were called by God, kayo po, tatanungin ko, meron ba kayong gusto na napilit niya? Halimbawa, naisipan yung ayaw niyong sumimba, napilit ba kayo ng Panginoon? Pag dinesisyonan niyo yan at matindi ang desisyon niyo, hindi niya kayo mapipilit kahit sino. Tama ba? Okay? Pero, tandaan niyo to. Okay? Listen. Pero, kung ayaw niyo, may nagsalita sa inyo, kahit ayaw nyo, tumuloy kayo sa church, congratulations. Amen? Kasi nangibabaw yung spirit. Kaya lang yung flesh mo pumapalag. Ano? Why? Kasi may ibang gusto ang flesh eh. Ang gusto ng flesh, manood ng TV, magbukas ng cellphone, huwag makinig, matulog. Okay? At yun yung unang gagamitin sa'yo. This is my life. Buhay mo yan eh. Bakit ka sumusunod dyan? Yan ang pandaraya ng kalaban. Kaya ko to in-explain, mga kapatid. Ito kasi yung clincher, ito yung control point sa mga nagtatrabaho sa government o sa private firm. May control point, di ba? Ang bawat proseso may control point. Ano control point natin dito sa building? Dito sa ating sanctuary. Ang control point yung pinto. Hindi ka makakapasok dito. Nakakita ka ba nag-church, binasag to para makapasok dito? Hindi. Doon siya dadaan sa pinto. So may control point. Yung control point, mga kapatid, yun yung free will. I want you to understand this because this is very important. Okay? Sa umpisa, hindi nyo kailangan magsaulo ng maraming verse. What you need to do is to understand that I need to obey Jesus Christ. Yan ang una nyong kailangan pag-aralan na matutunan. Makinig at sumunod. Kasi pag natuto kayong makinig at sumunod, sabi ng Biblia, tuturuan kayo ng Panginoon ng lahat ng bagay. John 14:26. Okay po? So now, ito na ngayon. Ano ngayon yung manifestation ng Holy Spirit sa ating buhay para masabi nyo, sino tayo? Tayo ay temple ng banal na Espiritu. Ulitin ko, sino ang church? Tayo. Okay. Sa New Testament, sino na yung tinutukoy na church? Tayo. At saan nananahan ang banal na Espiritu? Sa atin. Okay, maliwanag yung konteksto natin ha. Now, pag-aralan natin ngayon, may ipinrepare akong 105 points. Amen. Hindi po, 4 lang to, 4. Okay po? Now, number 1. Bilang isang tao, magpakatao tayo. Okay po? Number 1, tanggapin natin na ang ating katawan ay physical na templo ng Panginoon. Kapag pinabayaan natin ang ating katawan, ano mangyayari? Masisira yan. At ano mangyayari? Eventually, pag hindi mo iningatan, mamamatay ang katawan. Amen? So, walang magiging templo ang banal na Espiritu sa iyo. Kasi wala na. Patay na yung katawan mo eh. Okay? So, ngayon, number 1 is physical temple. Sa 1 Corinthians 6:19 states, uulitin natin, binasa na natin ito kanina, no? Body is the temple of the Holy Spirit within you. No? Na tayo ay katiwala lang. From God, you are not your own because the Spirit dwells within. Believers are called to honor God with their physical bodies. Sa umpisa, mga kapatid, yung ibig sabihin dito ng physical body, maging available lang kayo sa church. Kahit wag muna po kayong, sabihin natin na hindi pa kayo available maglingkod, nahihiya pa kayong pumilos, nahihiya pa kayong mag-usher, fine. Pero alam niyo po yung pinakang pinagpe-pray namin, makarating lang po kayo sa church para makapakinig kayo ng salita ng Panginoon. Panalo na si Lord. Kaya salamat sa mga nag-aakay,
Salamat sa mag-asawang Agustin. Yung mga batang yan ay dinadala nyo rito. Salamat, Kuya Jerry. Alam ko, lalabas lang ng asawa nyo sa ospital. No po? Pero nandito kayo. Salamat sa lahat. O, support ng magulang ni Haya at saka ni Nicole. No? Yung mga apo nyo, Ate Levy. Alam niyo mga kapatid. At syempre, yung matagal na ipinagpe-pray ni Rai. Nakakatuwa tong batang to eh. Ah, Para siyang ano eh, para yung isip niya pag nagbabanggit sa akin, para siyang hindi bata pag nagsalita. Isang beses sinabihan ko siya, Ray, papasyal ako sa inyo ha. Nawala sa isip ko, alam niyo ba sinita ako ng bata? Pastor, di ba sabi mo sa amin? Ganun siya. Nakakatuwa yung batang niya. Ayun ang mami niya, ayun. Kapatid ni Ate Tintin. Ayan. Amen. So mga kapatid, makikita nyo, when the Holy Spirit is connecting every one of us, tumatagos yan. It's like a double-edged sword. Yung dati mong katwiran, mawawala yun. Papalitan ng katwiran ng Diyos. At doon mo mararamdaman na, okay naman pala ang sumunod. Kesa yung paalis-alis ako, patakbo-takbo ako. Mahirap. Mahirap po yung meron tayong tinatakbuhan. Sabi sa Biblia, para ka daw taong palagi nagtatago at tumatakbo kahit walang humahabol sa'yo. Nasa Bible yan eh. Okay? So, tanggapin natin na ang ating katawan ay isang physical na templo ng Panginoon. Amen? Okay? Sabi dito, additional verse sa 1 Corinthians 3:16, 17. Sabi, do you not know that you are the temple of God, that the Spirit of God, again, Spirit of God dwells in you? O ngayon, ito ngayon, mga kapatid. Ito ay para sa lahat, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa inyo, para sa ating lahat. Sa verse 17, sabi dyan, if anyone defiles the temple of God. Pag sinabing defiles, ang pangit ng lang pakinggan, ano? Pero pag tinagalog mo, ano ibig sabihin? Pag sinabing dinefile, hindi mo nirespeto. Hindi mo binigyan ng halaga. O, konting salitang street word. Pag sinalaula mo, salitang kalye, ang pangit nga lang pakinggan, binastos mo. Bakit? When you use your body, na alam mong mali mong gamitin doon ang katawan mo, ginamit mo pa rin doon. That's when you defile your body. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. Nakakatakot, mga kapatid. For the temple of God is holy, which temple you are. Alin ka sa templong yan? Okay? So, in other words, mga kapatid, ang katawan na to walang kapalit eh. Hindi tayo katulad, merong mga hayop, okay? May mga hayop na pag pinutol mo halimbawa yung daliri, ang galing ng hayop na yun, parang lizard. Yung lizard na yun, tumutubo yung mga kamay niya. O testingin natin. Gusto niyo mag-testing tayo sa church? Kung tutubo uli? Di ba? Wala. Kasi alam niyo kung bakit? When God made man, sabi ng Panginoon, it is finished on the seventh day. It's completed na. Yung tao na yon. Okay po, lalo yung mga nag-aaral, makinig kayong maigi ha. When God created man, He don't created man half. It is completed. Nung sinabi niya, tapos na, buo na, yan na yun. Walang sinasabing evolution. Pag tinanong nyo ngayon ng mga scientists, ang evolution ngayon, myth na yan. Pag sinabi nating myth, hindi na nila kayang patunayan. Kwentuhan na lang. Pero ngayon, pag binasa nyo ang Bible at yung mga nakalagay sa Bible, unti-unting lumalabas ang archaeological findings na yung crossing on the Red Sea ay totoo. The giant people, the Nephilim are true. King David is true. King Herod is true. These are not, hindi lahat to mananampalataya. King Nebuchadnezzar is true of Babylon. Even sa mga nakikitang manuscript ngayon, binabanggit nila, this man called Jesus risen
On the third day. Hindi lang mga believers ang nagsasalita, even historians nakikita na nila. So what's the waiting? O ginagawa lang natin katwiran yung doubt para maggawa tayo ng mali? I-tolerate natin yung pamumuhay nating mali. You just throw in what? Doubt just to justify what you're living right now. Number 2, transformation of character. So ito yung isang palatandaan na ikaw ay pinananahanan ng banal na spirito. Okay? Okay. Before I discuss this, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, because of our will, yung ibinigay ng Panginoon sa atin na will o tinatawag na decision making o yung free will, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali. Nagkakamali ka pa rin. Okay? Pero gusto ko maunawaan nyo, iba yung namumuhay ka sa pagkakamali na ine-enjoy mo. Iba yung minsan bigla kang napapamura ka pa rin, nagagalit ka pa rin. Okay? Because of your emotion. It don't discredit your salvation. Okay po? Hindi niya dinidiscredit yung salvation mo. Pero, pag ine-enjoy mo ang pamumuhay ng mali, that's questionable about your salvation. Maliwanag po? I want you to think about it. Okay, hindi lang natin na ilagay siguro dyan, ano, na yung transformation of character, kasama yun doon sa sinasabi sa Galatians. Sabi sa Galatians 5. Lord. Galatians 5:22. Sabi doon, for these are the fruits of the Spirit. Pwede ba natin buksan? Para eksakto po ang sasabihin ko po sa inyo. Galatians. Nasa New Testament po yan. Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians. 5:22. Okay po? Babasahin ko ha. Sabi dito, but the fruit of the Galatians. Okay. Ito na. Salamat na. Meron pala tayo? Ang galing nyo talaga ha. Galatians 5:22. Okay, sabi dito, but the fruit of the Spirit is produces the fruit which are okay. Ito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Minsan, especially mga tatay, okay? Tayo kasi yung palagi nag-e-exert ng labor physical effort. I mean, yung pressure, no, sa lahat na to, pati magulang, lahat ng magulang, pati pressure. Don't let pressure decides. Huwag niyong hayaang mag-decide ang pressure sa atin. Napakaganda nito pag ito'y na-master niyo po. Yung time na nagkakagulo ang lahat, pero ikaw kalmado ka. Ha? Yung maraming tao hindi na alam kung anong desisyon, pero ikaw kalmado ka pa rin. Kaya pala kalmado, naninigas na. Hindi. What I'm saying with being calm is that you know whom you believe in. Alam mo, meron kang salita ng Diyos na sumasagot na, Lord, ba't nangyayari to? Pag meron tayong hindi maunawaan, ano yung mga word ng Panginoon na pwede nating gamitin? Lord, bakit ganito yung politika? Bakit ganito yung mga politiko? Bakit ganito yung ganito? Bakit ganito yan? Alam niyo po, sa big picture, pag binasa niyo yung Romans 8, verse 28, for everything works for good. Kasi alam niyo, ang naman ang nangyayari sa politics, it exposes sino talaga yung yun ang proseso para ma-expose kung sino talaga. Okay? So, ibig sabihin, ma-expose yung truth. Proseso talaga yon. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, alam mo kung paano mo uunawain yun. That everything works for good for those who love Christ and called according to His purpose. Alam natin na kaya nangyayari yan, may kailangang matutunan ng tao. Kaya tayo, huwag tayong maging
impulsive sa paglalagay ng ating mga comments sa Facebook. Make sure when you put your comments, hangga't maaari, back upan nyo siya ng maayos, suited na biblical verse. For example, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nasa Biblia ba na ang mga tao hindi na makikinig sa mga tamang katuruan? Nasa Bible kaya yan? Pastor, bakit po ganun? Bakit po yung rule? Bigla nilang babaguhin yung rule. Nasa Bible ba yon? 2 Timothy. No? 2 Timothy 4 verse 3. Sabi sa 2 Timothy 4 verse 3, time will come that people will no longer endure sound doctrine. Hindi na sila makikinig sa maayos na katuruan. Nangyayari ba ngayon? Yes. Kaya alam mo ngayon, papaliwanag mo, kalmado ka. Sinabi na sa Biblia kasi yan. Yan talaga, last days eh. Okay? Now, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Part ito ng inyong transformation of character. Hindi lahat ng laban o hindi lahat ng nakapost, kailangan nyong lagyan ng comment. Huwag nyong awayin lahat ng tao sa Facebook dahil hindi nyo kasundo. It's a waste of time, mga kapatid. I-reserve nyo na lang. Yung iko-komento nyo, i-reserve nyo yung energy. Magso-soul win na lang ako. Papasyalan ko na lang itong mga kapatid ko na to. Magbabasa na lang ako. Kesa magkomento kayo na magkomento. It's a waste of time. Kasi if it does not glorify the Lord, don't do it. Okay? So, yung number 2 natin is, sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, ayan, dapat daw may nabago, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay totoo nang na kay Kristo, Pastor, ano po ba yung Holy Spirit? Bakit dyan nakalagay si Kristo? Di ba si Holy Spirit pinag-uusapan natin? Okay. Para maano natin sa mind natin to. One God with 3 personas. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One God. When we say Jesus Christ, sabi dito, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ikaw daw po'y bago ng nilalang. Yan daw po ang isang mga palatandaan na ikaw talaga, ang banal na spirito, ay totoong nananahan sa atin. Anong? May kaya bang pumilit sa'yo para magbago ka? Wala. Totoo yun eh. Because every man, every human being has a will. Meron po kayong willpower. Okay po? Kaya, alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, kahit marami tayong naririnig na salita ng Panginoon, kung ang pangingibabawin pa rin natin ay yung ating will, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Okay? I would like you to imagine. Paano kaya kung yung mga music ministry natin na kahit hindi pa naman sanay na sanay, nung sinabi natin, halimbawa kay Haya, Haya, wala si Deb, ikaw ang anong tawag doon? Mag-keyboard. Pero parang, gano'n palang katagal, nagpa-practice si Haya noon? Masyadong matagal, 1 week. Pero, nandun yung submissive spirit. At dahil nandun yung submissive spirit, the Holy Spirit empowers her. Yung dating hindi niya kayang gawin, kaya niya nang gawin ngayon. Okay? Ito yung mga bagay na hindi natin kayang bigay sa kanila, pero kaya lang natin silang i-encourage. Si Nicole. Ano? Nicole. Si Nicole, si Charles. Sabi nga niya kanina usher ako Bigla ako napunta sa pagkanta. Hindi ba? Alam niyo po, nakakamangha ang Panginoon. Pag may gustong ipagawa sa iyo, minsan, ang layo dun sa talagang gusto mong puntahan. Okay? Pero, dahil alam mo yan ay pinapagawa ng Panginoon, pag sumunod ka, God will give you the understanding. Naalala niyo yung pinag-aralan natin kay David? Di ba? Ano sabi ng Biblia? Sa Kings, sa First King? Ano sabi?
David wanted to build the temple. Tama ba? Di ba? Pero sinabi ng Panginoon kay Nathan, sabihin mo kay David, hindi siya magtatayo ng temple. Tama? Okay. Gusto kong alalahanin nyo to. Mga tatay, magpakatao tayo. Pag meron tayong gustong gawin at sinagkaan, nagagalit ka, hindi. Automatic nagagalit ka. At ang matindi doon, hindi siya gagawa. Ang gagawa sino? Anak niya. Pero anong sabi ni David? And God made me to understand. Ipinaunawa sa akin ng Diyos. Kaya anong ginawa ni David? Nung naunawaan niya yung gusto ipagawa ng Panginoon, di ba ibinigay niya lahat ng suporta sa anak niya? Ito, plano anak. Ito na yung mga sketches. At yung mga gintong naipon ko, ito na rin. Because you understand God. At nung naunawaan mo ang Panginoon, ang puso niya, iniayos niya. Okay? Dadating po tayo dyan sa mga susunod natin pag-aaral, no? The Heart Series. Okay? The indwelling of the Spirit produces the fruit of the Spirit. Ayan, yung binasa natin kanina, yung Galatians 5:22. Okay? Now, habol ko lang mga kapatid, no, mga anak. Dito sa transformation, isulat nyo lang yung Romans 12 verse 2. Yun kasing transformation of character, ito yung product na may nabagong kaisipan. Okay? Yung nabagong kaisipan, ma-experience mo yung bagong kaisipan kapag unang-una mong gagawin, listening, hindi ka makikiayon sa mundong ito. Yan ang una mong gagawin. Pero kung gusto mong mabago, pero nakikiayon ka pa rin sa mundong ito, hindi ka talaga mababago. Sabi nung isang kanta, torn between two lovers. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Okay? Natatawa si Tatay Jerry. Naintindihan niya sinasabi ko eh. Ha? So, ibig sabihin, you cannot serve two masters. You will despise one and love the other. Hindi pwedeng dalawa. At ang sabi sa Biblia, no? Mamaya i-ano ko. Ang sabi sa Biblia, a double-minded man, dalawa, ang sinusunod na kaisipan. A double-minded man is unstable in all his ways. Kaya huwag kayong magtataka, pag kayo'y gumagalaw sa dalawang mundo, unstable, pati emotion nyo, lalong-lalo na emotion nyo. Mabilis kayong magtampo, mabilis kayong manghina, magalit. Why? Unstable nga eh. Sabi ng Biblia yun eh. Psychologist ba nag-explain? Hindi. Bible. No? Check. Okay. So last, bilis natin last ng introduction. Hindi pa pala last to. May isa pa. Pangatlo, mga kapatid. Sabi, if there is habitation of the Holy Spirit, there is empowerment and spiritual gifts. Yun daw pong ibinigay sa atin ng Panginoon, nakakayanan, aangat. Ano? Sino mag-aakala? Okay. Sino mag-aakala na yung mga dating hindi nagsasalita na ngayon? Ha? Di ba? Grabe, nung naririnig ko yung isang tatay natin nagsasabi na, manalangin lang kayo pag di nyo naintindihan. Manalangin lang. Tumatayo talaga yung balahibo. Sa susunod, pakita natin yung video ha, mga anak. Okay. Itong yun sa CICL. Napakita na ba? Okay, sorry. Napakita na pala. Okay. Okay? So, dito, doon sa empowerment and yung spiritual gifts, lalabas yan. Lalabas yan dahil sabi ng Biblia, the Holy Spirit will teach you all things. Ang mahalaga lang, maging available ka, makinig ka, sumunod ka. Sa susunod, yung kasunod nun, i-empower ka na ng Panginoon. Ito na yung pag-uusapan natin. Pag in-empower ka, lalabas dyan yun. Marunong ka palang kumanta, marunong ka palang magsulat, o kaya, marunong ka pala sa sound system. Okay? For example, ito pa isa. For example, si Kuya Grover, paano kaya kung nagdire-diretso siya
doon sa dati niyang buhay. Hindi natin madidiscover na may alam pala siya sa audio. Na may alam, marunong pa siya pala siyang magsalita. Kaya niya mag-preach, kaya niya mag-teach. Hindi natin madidiscover yon kung nagtuloy-tuloy siya sa lumang buhay niya. Ang alam lang niya nun, Jeprox, no bro? Pre, di ba? Pero salamat sa Diyos. Diba? Oh. So dito, sabi dito, the presence of the Spirit manifests outwardly through your spiritual gifts. Ang manifestasyon daw ng banal na spirito ay hindi mo kayang pigilan yan, lalabas at lalabas yan. Through your spiritual gifts. Magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, or driving, pwede kang mag-drive, sound system, ano pa, ushering. Maniwala kayo, si Chester, nasan si Chester? Yung, sabi ko parang namamayat yung batang to eh. Si Chester, siya na po ang, di ba napansin nyo, pag pumunta kayo, para kayong biglang inaabutan ng cellphone ni Chester? Pero yung pala, pinaglalag kayo ni Chester. Alam niyo mga kapatid, talagang wala sa edad eh. Hanggat gusto mo maglingkod, wala sa edad. Amen? Oh. Hindi naman niya kailangan kumanta bago kayo papirmahin, di ba? Iaabot lang sa inyo. Pero hindi niya alam yan. Alam niyo anak, hindi mo napapansin, nadidevelop na sa iyo yung, nawawala na sa iyo yung pagiging mahiyain. Huwag lang masosobra ha. Hindi maganda puso niyang batang yan. Actually, yung mga kabataan natin, pagkatapos ko, punta kayo dito mga kabataan na, mag-pray namin kayo. Amen. Sabi dito, sa 1 Corinthians 12:7-11, medyo mahaba, but bear with me, para mabasa ko po sa inyo. But the manifestation of the Spirit is given to each one. Kita niyo po? Ibinibigay daw sa bawat isa sa atin. Uy. Sige. For the one is given, asan yun? Empowerment. Nak doon sa 1 Corinthians 7. Sabi diyan, okay, i-explain ko na lang. Kung sino yung binigyan ng kakayanan sa pagtuturo, magturo. Kung sino yung binigyan ng kakayanan para magsalita, magsalita. Sinong may kakayanan magbigay, magbigay. Yan yung ibig sabihin diyan. So, makikita natin sa church, may kanya-kanya naman tayong kakayanan dito eh. Ibigay natin yan sa Panginoon. Okay? Bigyan natin yan sa Panginoon. Para mararamdaman nyo, pag tayo nagpapagamit sa Panginoon, mararamdaman nyo may kagaanan ng buhay. At hindi lang yun. Makikita nyo, yung spirit na nagfo-flow sa inyo, nagfo-flow sa kapatid mo, sa nanay mo, sa mga kamag-anak mo. No? Ito, magandang example. Para actual, hindi na tayo mag-iisip pa. Yung family ni, praise the Lord, glory to God. Family ni Erwin. Di ba, nung dumating si Erwin dito, anong problema ni Erwin nung dumating? Mahilig mamalakol ang estudyante na to. Puro bagsakan ng grades. Anong nangyari sa kanya? Bumalik sa grade 9. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, anak, wag kang matakot. 1 taon lang yan. Diretso mo lang. O ngayon, grade 10 na siya. Okay? Tingnan niyo po. Nung siya'y dumating, ang kanyang kapatid hindi nag-aaral, ang isa niyang kapatid hindi rin nag-aaral. Isa lang nagtatrabaho sa kanila. Ang nanay niya may sakit pa noong time na yan. Nung huling dalaw natin sa kanila, parang a week ago, yung ate niya, nakita namin sa Dubai yung ate niya. Na-meet namin sa Dubai ni attorney. Nakausap namin ang ate niya. Talagang ang puso niya nasa pamilya. No? Napaka-bless nitong mga batang ito. Yung ate nila, hindi talaga sila pababayaan. Ngayon, ang ate nila, alam niyo kung saan papunta? Europe. Amen. Praise God. Nasa Europe na. Amen. Tapos, ang problemadong anak, ayan na. Ginagamit na ni Lord. Yung isang kapatid, tsaka isa pang kapatid, nag-aaral sila ngayon. Hindi na po gawa ng tao yun eh. Hindi gawa ng tao yun. Naaayos ang buhay natin talaga pag tayo nagpaayos sa Panginoon. Unti-unti yan. Okay? Now, pang-apat po, the inner assurance and guidance. Dito tayo matatapos. Sabi po dito,
Nabanggit ko na kanina to, no? Anak, anong nandyan? Sabi dito, sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi dyan, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Tandaan niyo yung word, inner assurance and guidance. Bakit nagkukuli ang tao? Kasi walang inner assurance. Hindi niya alam. Talaga bang may Diyos? Parang hindi ko maramdaman. Pero ang banal na spirito, pag nagpaubaya ka at nagpasakop ka sa banal na spirito, ang banal na spirito, talagang sasakupin ka niyan. Mararamdaman mo ngayon na yung dating kabigatan, kagaanan na. Na yung dating palagi ka nag-iisip ng kalungkutan, masiyahin ka na. No? Nakakatuwa nga itong yung ating drummer boy. Nung pumunta dito yan, palagi nakayuko, antukin. Ngayon, pag nakikita ko, parang sabi ko nga kanina, ano nak, pakiramdam ko, magdadang ka na naman eh. Kasi palaging pang-basketball ang forma niya eh. Active na siya. Binabago ng mga anak, mga kapatid. Kaya tayo talaga, meron tayong dali natin ang mga bata. Yayain natin yung mga batang yan, dali natin sa church. No? Sabi dito, Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us. Kita nyo? Mismong ang banal na Spirito ay nananalangin para sa atin. Oh? Guidance. With groanings which cannot be uttered. Kulang ang salita para sabihin. Naranasan nyo na ba to? Na kung minsan ipit na kayo na parang wala ng pag-asa. Pero nanalangin pa rin kayo. Pero yung panalangin nyo parang wala na kayong pag-asa. Pero binigay ng Panginoon. Naranasan nyo ba yan? Amen? Ito yung ibig sabihin dito. Na kung minsan, sobra na ang pagtangis mo, nawawala na yung tiwala mo sa Panginoon. Pero sabi dito, which cannot be uttered, hindi na kayang sabihin. Pero dahil ang banal na Espiritu ang nananalangin sa atin, the Holy Spirit also helps in our weaknesses. May panahon na kailangan kang dalin sa kahinaan mo para maunawaan mo gaano kalakas ang banal na Espiritu. Gaano kadakila ang banal na Espiritu. He will set you apart for you to understand Him. Dadaling ka niyan. Pwede kang gawing magkasakit, pwede kang makulong muna para maunawaan mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Ise-set apart ka. Tatanggalan ka ng kakayanang mga tuwiran sa Kanya. Tatanggalan ka ng kakayanang tumakbo-takbo sa Kanya. Gagawin niya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, pag ganyan na ang sitwasyon mo at ayaw mo pa rin makinig, matakot, nakakamanghang pakinggan, ano? Pero ito kasi yung sinabi ng Panginoon eh, sa Proverbs 29 verse 1, alam niyo na to. Palagi ko yung narinig sa akin to. Ang bata o ang tao na palaging pinagsasabihan at ayaw nang makinig, ano sabi? At tumigas na ang leeg, ano sabi? He will experience sudden destruction without remedy. At alam ko, mga magulang, ayaw natin ito maranasan ng mga anak natin. Continuously pray for them. Panalangin lang natin ang ipanalangin. Okay? Amen? So, ano ang conclusion natin? Gayahin natin si Job. Kahit sa kabila ng kanyang walang kakayanan, pinanatili niya, iniangat niya ang kanyang pananampalataya, idineklara niya sa kanyang buhay nung time na to ni Job, sa Job 42 verse 2. Sabi sa Job 42 verse 2, sa Tagalog, Panginoon, alam ko na kaya mong gawing lahat. I know that you can do everything. Sabi ni Job. At wala kang balakin na kayang pigilan ni numan. And this is the Holy Spirit. Okay? Makakatakbo ka, makakagawa ka ng mali, pero sasabihin ko po sa inyo, ang Holy Spirit, yung plano ng Panginoong Diyos sa atin, kasi sinasabi sa Proverbs 19 verse 21, the purpose of the Lord shall prevail.
Amen? So mga kapatid, maraming salamat sa salita ng Diyos.